political prisoners daw. Ano? Political prisoners daw. Yan ngayon ang paulit-ulit na sinasabi nila eh. Ang ibig sabihin mga kabunyog ng political prisoners, nakulong ka dahil sa paninindigang politikal mo. Political detainees, political prisoners. Ang political prisoners, ako, human rights lawyer ako eh. Ang mga kliyente ko talagang political prisoners. Halimbawa, mayroon akong kasong hawak noon. Di ba nabalita ako noon sa ABS-CBN, TV Patrol, in-interview ako ni Mike Nabalyo ba yun? At anong interview sa akin? May hinawakan akong kaso, isang pastor ng United Church of Christ in the Philippines. Imagine niyo naman, pastor tapos ni-raid yung kanyang simbahan, yung kanyang tinutuloy ang sa simbahan, ni-raid, may search warrant inisyu ang korte, may search warrant, ni-raid siya, nakakuha daw ng Armalite sa mga granada. Ay di non-bailable. Non-bailable kasi granada, explosives yun eh. Ngayon, anong ginawa ko? Pinaglaban ko, linaban ko yung kaso. Yun, bakit kasi siya ni-raid? Ay ano kasi yun eh, aktivista yung pare na yun, ay yung yung pastor na yun. Aktivista yung pastor na kumbaga pag may mga yung mga magsasaka na kinakamkaman ng lupa, yung mga farmers na may problema sa mga landowners, tinutulungan niya, mabait yung pastor na yun eh. Ay ngayon pinag-initan siya. Tinaniman ng mga ebidensya, nakasuhan siya ngayon. Yun, political prisoner yun. Yun ang political prisoner. Ito hindi political plunderers. Di ba? Sila Juma Sison, yung mga komunista, nakasuhan sa korte. Political prisoner yun. Dahil sa totoo lang, kaya sila nakulong dahil sa kanilang pagiging komunista. Yun. Di ba? Yun ang political prisoner. Ibig sabihin, nakulong ka dahil sa yung paninindigan sa politika. Itong si Jinggoy, hindi naman nakulong yan dahil sa politika. Nakulong yan dahil sabi ng mga officials ng DPWH, nasukol na yung mga officials ng DPWH. Nasukol na yung mga officials ng DPWH, sila dating DPWH Yusek Bernardo, sila dating District Engineer Alcantara, nasukol na sila, napili na umamin at itinuro na nila, sinabi na nila ang lahat nilang nalalaman at ito na yon. Sinabi nila na ang mga pundong inimplement nila, ghost project sa Bulacan ay pundo galing kay Jinggoy at si Jinggoy ay tumanggap ng kickbacks na ganito. May mga ebidensya sila niyan. Yung driver nakasama ni Bernardo pag-deliver. Di ba? Yan yun. Kaya ibig sabihin, ang dito, hindi yan political, hindi sila political prisoners, political plunderer. Ay, ano ba yun? Plunderer sila, mga plunderers yan. Yan mga kabunyog. Pag sinabi mong political prisoners, kinulong ka dahil sa political belief mo. Ang kadalasan yan at ang tama lang na sabihing political prisoners, yung mga aktivista, nakukulong yan, kinakasuhan sila dahil aktivista sila eh. Yan yung political prisoners. Diyan sa mga kulungan, mayroon diyan mga political detainees na tinatawag. Ang gusto nila Cayetano, ang gusto ng mga DDS, ituring sila Marcoleta at sila Jinggoy na political prisoners din. Anong political prisoners mo pinagsasabi? Wag nyo nga kami. Mga magnanakaw yan sa bayan. Ang kaso ni Jinggoy, plunder. Ano ang kaso ni Marcoleta? Political prisoner? Ang kaso niya, plunder. Bakit naging plunder? Official ka ng gobyerno, congressman ka, tumanggap ka ng gift galing sa isang tao, kahit kaibigan mo pa yan. Ano ang sabi doon? Receiving gift from any person by reason of your office. Bawal yun. Ngayon, bakit plunder? More than 50 million. Tapos series of criminal acts. Paano mo naman masabing political prisoner sila? Nasusuka nga yung mga totoong political prisoners. Naglabas ng statement yung grupo ng kapatid eh. Yan yung mga mga pamilya yan ng mga political prisoners talaga. Yung mga nakulong dahil sa kanilang political beliefs. Yan yung sabi ng mga political prisoners, may grupo sila, ang tawag kapatid. Wag ninyong tawagin niya na political prisoners kasi kaming mga totoong political prisoners nasisira ang imahin. Kami ang totoong political prisoners kasi matagal na kaming nakakulong, sabi ng mga political prisoners, dahil sa aming paniniwalang politikal. Yun lang naman ang dahilan bakit kami nakakulong. Palaban kami sa gobyerno dahil mga kami, rebelde. Yun, political belief. Pero ito,
nakulong si Jinggoy hindi sa political belief, nakulong siya dahil sa plunder. May budget siya, budget insertions, tapos ipinundo niya sa Bulacan. Kausap niya sila Yusek Bernardo, saka sila District Engineer Alcantara. Ghost project yun. Binigyan siya ngayon ng kickback. Plunder. Yan yun. Paano naman nila sinasabing political prison? Ay, ewan natin. Nagtatago. Gustong kumbinsihin ni Cayetano ang sambayan ng Pilipino na ang pagkakakulong ni Jinggoy at saka ni Bong Revilla at saka ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor, ang pagkakakulong nila ay political offense. Kaya ang tulad ni Kibuloy. Si Kibuloy ba political prisoner? Ang dami niyang inabusong mga bata mga babae, mga bata inabuso niya. Pasok siya saan? Qualified human trafficking. Qualified human trafficking. Nakulong ba si Jinggoy dahil Duterte siya? Ay si Kibuloy? Hindi. Rapist nga, sabi ni-rape niya ang mga bata, minors. Kunwari lang nire-recruit mo sa relihiyon mo, sa sikta ng relihiyon mo, ginamit mo pa ang mga relihiyon. Anong sabi doon ng mga testigo? Ang nagbibihis, ang nagpapaligo kay sa kwarto niya, nakapaligid sa kanya mga minors. Pati ang pagmimidyas niya, pati ang pagpapalit niya ng damit, pagpapaligo niya, ang nagsasabon sa kanya, ang nagsashampoo, mga minors. Wow! Anong nangyari ngayon? Dali siya ng qualified human trafficking. Tapos magsasabi kayo, political prisoner? Si Harry Roque, nandun sa Europe, sa Austria, nagkiklaim siya doon, political prisoner din, political din daw siya. Gusto niyang political asylum doon kasi ginigipit daw siya sa Pilipinas. Politically motivated daw. Hindi. Anong politically motivated? Abogado siya ng mga pugo doon sa malaking compound, doon sa Purak, Pampanga, malaking compound, yung pag-aari nila Cassandra Leong, siya ang abogado nila Cassandra Leong. Pumunta pa nga siya doon sa PCSO at saka sa pagkuriba yon, tinutulungan niyang lakarin yung permit ng nung kumpanya ni Cassandra Leong. Tapos yung kanyang ano niya yon? Alam niyo naman kung ano niya yon. Ang tawag niya EA, Executive Assistant. Saan niya dinala? Saan niya itinuloy? Doon sa loob ng compound ng Pugo, 'di ba? Nung ni-raid yung Pugo, nakuha doon yung mga bank accounts niya ni Roque. Anong ibig sabihin noon? Involved ka sa qualified human trafficking. Tapos sasabihin niyo ngayon political prisoners. Ang totoong political prisoners, yung mga aktivistang lumalaban sa bayan, lumalaban para sa bayan, nakulong sila dahil sa paninindigan nila sa politika, political belief, mga komunista sila. Yun, pwede yun. Pero ito, hindi. Hindi yan. Alam nyo, itong mga magnanakaw na ito sa pera ng bayan, mga plunderers, mga qualified human traffickers, yan ang mga kaso nila Si Duterte, crimes against humanity. Lahat sila nagtatago ngayon, political prisoners daw sila. Kasi politika daw ang dahilan bakit sila nakakulong. Yan din yung sinasabi kahapon ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, politically motivated ang pagkakakulong ko. Sus naman. Hindi politically motivated 'yon. Nasubrahan ka kasi ng arogansya. Masyado ka ng arrogante, akala mo tama lahat yung sinasabi mo. Yan ang problema kay Marcoleta. Sinasabihan na ng mga komentaryo, Senador Marcoleta, mali yung argumento mo. Pasok ka sa plunder niyan. Sabi niya, hindi to plunder. Tingnan mo na, anong nangyari? Yan mga kabunyog, mga kabayan. Ang nangyayari sa mga yan. Hindi sa totoo lang, mga kabunyog. Yan yung ginagawa nitong mga DDS ngayon. Nagtatago na naman sila sa political prisoners daw sila. Plunderers kayo. Criminal prisoners. Ayun.